Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisis. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal, ano? So ang video to ay mula na naman kay Melbs Castle. So meron itong pamagat na China nagsilayasan lahat, takbuhan lahat ng barko, natakot sa aircraft carrier ng France. Wala palag. So yan yung bibigyan natin ng reaction men. So bago natin simulan Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisis. So mga kanoisis, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganun ba magat ng video ito? China nagsilayasan lahat, takbuhan lahat ng barko, natakot sa aircraft carrier ng France. Wala palag, Diyos ko dahil. So again, Melbs Castle, Filipinoisis. So like, comment, share, subscribe. Ano? So ano kaya nakapalaw sa video ko? Mukhang mainit-init to eh. Like, comment, share, subscribe. Start. Sitwasyon sa West Philippine Sea. May Chinese. Start 0. Yan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. May Chinese maritime militia ang tumatambay. May Chinese Coast Guard na tila nagpapatrolya. Pero habang papalapit ang French aircraft carrier na Charles de Gaulle, isa-isang nagsisialisan ang barko ng China. Sanay na Ewan ko ba sa mga chick wing to kapag ka nakakakita ng kagamitang pandigma ng ibang bansa, nagsisialisan, 'di ba? Duduwag eh. Pilipinas lang talaga yung kinaya-kaya nila. Kaya sinasabi ko talaga sa inyo, kapag kayong Pilipinas talaga nakapag-invest ng high-tech, matibay, matikas na pandigma, for sure hindi na basta-basta ang babaragin ng China yan eh. Tayo dyan, pag may higanting barko mula sa kalyadong bansa ng Pilipinas, ayun, nagtatakbuhan lahat ng barko ng China. Naalala nyo ba nitong nakaraan? Diba nang gulo at tila nanonood pa ang mga Chinese warship dahil walang aircraft carrier na kasama malalakas loob ng Chinese. Tama. Ngayon walang naglakas loob na manood man lang sa military exercises ng France sa Philippine Navy. May kasama kasing fighter jet na lumilipad eh. Isang missile lang yan, sabog talaga ang kalaban. Diba? Ganyan sila katakot. Kaya ang dapat talagang gawin ng gobyerno natin is talaga invest talaga tayo ng mga pandigma. Ito nga ang pinakaunang pagpunta ng France Carrier Strike Group sa Pilipinas. Alam nyo ba't umatras ang China? May bit-bit kasi ang Charles de Gaulle na Rafael fighter jet. Subok na ang fighter jet na to sa digmaan. Lumaban sa war sa Libya, digmaan sa Syria, at gera sa Afghanistan. Grabe. Pero ngayon nasa West Philippines ito para panatilihin daw ang kapayapaan. Yun. Kung may magbabalak man. Tapos syempre iiyak ka ng China yan kasi yan naman talaga sila eh. Biglang babanat na naman yan na wag nga kayong ganyan. Inaano nyo yung peace and stability ng mundo. Ng China pala. Para sa kanila lang yan eh. Diba? Kakainis yung mga ganyang banat. Manira, hindi raw yan hahayaan ng French aircraft carrier. Literal na pagbabanta to sa China na kahit hindi direktang binalaan ng mga Chinese. Approximately 2 million French citizens do live in our French territories in Indian Ocean or Pacific Ocean. So of course that's reason number one. Second reason is of course to contribute to freedom of navigation all over the world, including Indo-Pacific. And maybe last reason is that indeed we want to. Yan naman talaga yung pinaglalaban ng buong mundo. Yung freedom of navigation, Indo-Pacific. Kasi syempre kapag naangkin kasi ng China yan, di natin alam kung ano yung gagawin nila. Ito total block pa nila yan or biglang maniningil sila ng mga dadaan dyan. Kala mo naman talaga sa kanila. Kaya nga tayo ngayon, since meron naman tayong talaga karapatan dyan, is ipaglaban na lang natin. Kaysa sa tayo pa yung maghihirap soon, di ba? Kung mapasa kamay nila yan ng ganyan or ganun lang kadali. Strengthen our partnerships with countries like the Philippines, with whom we share a lot, international law, multilateralism, and we are of course both maritime nations. Nais ng Charles de Gaulle na paigtingin ng alyansa sa Squad Nation. Gaya ng Squad, maninindigan at lalaban ng France para sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Lilibutin ng aircraft carrier ang buong karagatan ng Pilipinas. Nagsimula to sa West Philippine Sea kasama ang aircraft carrier ng US Navy at aircraft carrier ng Japan. Ngayon, buti na lang talaga nandyan din yung US na parang siya yung magkukumpuni ng mga bansa-bansa, no? Like, mga maliliit na bansa dito kayo. Yan, magsama-sama kayo. Para yung China yan, sasakit yung
mata niyan kapag makita kayo na nagsama-sama kayo, ano. Punta to sa Bao de Masinloc at dediretso to sa Ayungin Shoal. Pagpapakita na handa nitong labanan ang sino mang magtatangkang baguhin ang sistema ng karagatan. Yun. Kasamang naglayag nga ang 2 frigate ng Philippine Navy. Samantalang nag-deploy din ang Philippine Air Force ng fighter jet. You have trust, and that means that you have to get to know each other. You have to get to know how the other navy or the other armed force operates. Para sa Oo. Buti pa to si Madam. Nakakaintindi pa. Alam nyo dati, may isang congressman ba yan, si Castro ba yun, na parang siya, pinapatigil niya yung mga maritime exercises. Kasi parang yan daw yung na parang yung mga mangingisda daw is nahahara, something like that, 'di ba? So parang hindi nyo ba nakikita yung kahalagahan ng mga maritime exercises na yan? Alam nyo ba yung bonds ng mga navy natin sa navy ng ibang bansa? Kung gaano ka-importante yan. Diba? Tapos bigla-bigla kayo na itigil nyo yan. Anak ng teteng naman, oh. Philippine Navy, magandang simula to sa pagkakaibigan sa France. Nagpasalamat naman ang AFP sa suporta at paninindigan ng France na labanan ang agresyon ng China. Yun. Subject matter experts on board our ships from the French Navy in our ships, helping us, teaching us how to do things. This is a very new capability that we're trying to acquire. That's why we need all the help from our friends, and they have the experience. So slowly, yung interoperability natin with our Navy, makikita na natin. Kayo sa Yun. tingin, papalag Nice. pa kaya ang China sa gulo pag ganito nakalaki ang mga kalaban nila? Komento sa baba. Syempre, hindi na. Hindi, papalag pa rin. Papalig pa rin yung China, syempre. Sila yung pinakamalakas daw sa buong mundo, eh. Papalag yan. It's just lang talaga yung China. Hindi sila yung tipo na sila yung unang atake, Kasi syempre, makikita nyo naman yan kung ano nga yung some kind pinaglalaban ng China, di ba, na parang peace and stability daw. So, pangit naman kung sila yung mangunguna, di ba, tapos gusto nila ng peace. Ay, hindi pala. Ginawa na pala nila. Kasi sila lang naman yung unang namamangga, di ba? Namamangga sila, nang water cannon sila. Buti na lang talaga, hindi sila pinatulan ng Pilipinas agad. Kasi kung sa US nila ginawa yan, wala na, finish na. Di ba? Itong China din kasi is sila tinitake advantage nila yung Pilipinas porket maliit lang na bansa. Kaya ganyan yung asal nila, 'di ba? So pa rin, konting pagtitiis na lang siguro. For sure, mahahanapan din natin ng paraan yan, or mabibigyan din natin ng leksyon yung China yan. It's just for now talaga is medyo konting tiis pa lang talaga. So, yun lang naman mga kanoisy. So, again, ang video niya ay mula kay Melbs Castle. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin yung YouTube channel niya. Tapos, original video link. Then, yeah, before you leave on our YouTube channel, Filipinoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Saludo din talaga sa France, kasi nandyan talaga sila. Willing din sila na tumulong sa atin or makipagkaibigan, So, sa mga naman, syempre, papalapit na yung election. So, sana yung mga iboto natin, men, is yung mga pro-Filipino talaga at hindi pro-China, para syempre hindi tayo mag-suffer ba. Next kasi, I think mga 6 years na namang uupo yung mga yan kung makalusot yung mga pro-China yan. 'Di ba? Ay, hindi 6 years, 3 years pa. So, sana sana hanapan natin sila ng hanapan natin ng paraan na yung mga pro-China yan is hindi makapasok. 'Di ba? At yung papasukin natin is yung mga pro-Filipino talaga. Yung nagmamahal talaga sa bansa natin, yung maka-Pilipino talaga, men. Hindi pwede sa atin dito yung Philippines, inaaway nyo rin kasi yung China, kaya kayo nagpapahamak. Ay, may mga nuclear warheads yung China, wala tayong kalaban-laban dyan. Uy, yung China, gawin nyo na lang kami na probinsya. Huwag tayong pipili ng mga ganyang klaseng politiko, kasi kawawa ang next generation kung yan yung iluluklok natin, Then, syempre, huwag din tayong magpalin lang or huwag tayong magpabulag sa mga politiko ngayon na parang since tumatakbo sila, bigla silang kumukuha sila ng simpatya.
nakikisimpatya, something like that pa na kunyari galit din sila sa China na hindi pwede yung ginagawa ng China. Yung mga biglang chains of ano lang ba, yung position tuloy. 'Di ba, dati yung malayo pang eleksyon, pumapabor sila sa China, yung stand nila ba. Pero ngayon, nung papalapit na ng eleksyon, biglang nagalit na sa China. Anak ng teteng, sino bang mga niloloko ng mga 'to? So sana maging maingat tayo sa pagpili ng mga politiko na ilaglag natin lahat ng pro-China talaga men. Kasi di natin kailangan ng pro-China dito. Pasalamat pa nga yung mga ganyan kasi hinahayaan pa rin natin na tumapak dito sa Pilipinas, 'di ba? Kahit na mga lantaran na mga pro-China, 'di ba? Dapat doon na lang sila sa dagat 'di ba? So, yun lang naman men. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melbs Castle, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.